ay ipagdangal magpakailanman. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Kasama po ni Father Ryan mula po sa parokya ng Our Lady of the Most Holy Rosary. Kasama din ang kanyang mga kasamahan na naririto ngayon. Tayo pong lahat ay magpapasalamat at magpupuri sa Panginoon sa kanyang kadakilaan. We pray as we have always been doing sa lahat po ng mga may karamdaman, sa lahat ng mga may sakit na naririto ngayon. Hihilingin natin sa Panginoon na nawa sa kanilang pagsunod sa kanyang kalooban sila ay pagalingin din. Ganon din po, tayo ay nakikisa at nakikiramay sa Oblates of St. Joseph sa pagpanaw ni Father Randy Marquez. At tayo ay ipinapanalangin ang kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Patuloy din ang ating pagdarasal sa lahat ng mga kaluluwang naghihirap sa purgatorio at mga pumanaw nating mahal sa buhay. Kasama po ng ating mga personal na intensyon, tayong lahat ay magdiwang ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay po nating dasalin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal, paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kanino man. Kailangan maging maunawain sila, mahinahon, at maibigin sa kapayapaan. Noong una tayo nalihis ng landas dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo. Naging alipin tayo ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuotan ng iba at sila'y kinaupuotan din natin.
Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesukristo, ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyang bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasay doon ako inaakay. Kahit na andang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handandulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Ang lahat po'y magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 kitongin. Tumigil sila sa malayo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag kayo sa amin." Nang makita sila ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumigaw at nagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. "Hindi ba 10 ang gumaling?" tanong ni Jesus. "Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lahat tayo
whether we are conscious or not, ay merong karamdaman. Ang iba, physical. Alam nila sa kanilang isip and supported by medical findings, talaga namang meron. Merong iba sa inyo may bukol, ang iba sa inyo may diabetes, ang iba sa inyo may sakit sa puso, ang iba sa inyo merong rayuma, at marami pang iba. Ang tawag dyan ay sakit pangkatawan. Pero merong mga sakit na hindi natin nakikita, na mas damaging ang epekto sa ating buhay. Halimbawa ay sakit pangkalooban. Yung hindi tayo makapagpatawad o hindi kayo makapagpatawad sa mga taong naging sanhi ng inyong pagdurusa emotionally because you're victim of either verbal abuse, physical abuse, or any kind of abuse. Meron namang sakit din na hindi nakikita na bunga ng inyong pagiging maraming takot sa buhay. Merong wala namang dapat ikatakot pero araw-araw ay nabubuhay in fear. Takot makipagkapwa. Takot na maubos ang yaman. Takot na maagawan. Takot din na baka manakawan. Ang ginagawa, ang bahay, pinupuno ng bakod para ikaw walang makapasok na mahihirap. No? Nilalagyan pa ng kuryente yung para wag mapasok, no? Out of fear. Sakit din po 'yan. Meron namang iba na puno ng galit ang puso. Pwedeng psychopath, pwedeng sociopath, at meron din namang iba na ang sakit ay yung walang madamang awa sa kapwa. Yung lack of empathy. Ang tawag dyan ay narcissism. Sakit din po yan. At ang mas damaging ay hindi yung sakit ng katawan. Ang mas damaging ay yung sakit na hindi nakikita, yung puso na nasa puso natin, nasa isip natin, at nasa kaluluwa natin. Merong ang iba, ang sakit ay nabubuhay sa kasalanan at i-justify na ang kanilang ginagawa ay tama. Wala naman ikang masama dahil wala naman akong nasasaktan because of the lack of empathy. Sakit din po yan. And for sure, ang pagpunta natin dito ay bahagi. Ang paghiling natin na sana, Lord, sa pamamagitan ni Padre Pio, pagalingin mo kami dyan. That makes our good news or mabuting balita interesting. Narinig natin sa ating mabuting balita na yung 10 ay pinagaling ng ating Panginoong Hesus. At out of 10, merong isang kakaiba. Bakit siya kakaiba? Sapagkat yung 9, pinagaling habang sila'y sumusunod sa utos ng ating Panginoong Hesus. Pumunta kayo sa pari. Magpakita kayo doon. At sila nga ay sumunod. Pero yung isa, pinagaling hindi lamang dahil sumunod sa utos ng Panginoon, kundi bumalik at nagpasalamat sa Diyos at nagpuri. Mga kapatid, siguro tayo na naririto ngayon ay ang isang hiling sa Panginoon ay pagalingin tayo sa ating karamdamang panlabas at panloob. At marahil, ang iba ay tinugon na at ang iba ay hindi pa. Para doon sa mga nag-aantay pa ng tamang tugon ng Panginoon,
para doon sa mga naiinip, bakit hindi pa ako pinapagaling ng Panginoon? Magandang pagnilayan ang mabuting balita. At para naman doon sa pinagaling na, ganun din. Bakit? Baka doon sa mga hindi pa pinapagaling, kaya tayo hindi pinapagaling whether our sakit is physical or internal, baka kasi humihiling tayo o humihiling kayo, pero hindi nyo naman sinusunod ang ating Panginoon. Ang sinusunod ninyo ay yung pamamaraan ninyo ng pagpapagaling. Sinasabi ng Panginoon, magpatawad ka para mawala sa iyo yung sakit ng pagkamuhi sa iyong ama, sa iyong ina, o sa iyong kapatid, o sa iyong katrabaho na 10 taon mo nang hindi nakikita hanggang ngayon, galit ka pa. Ay ayaw mo namang magpatawad. You keep on recalling or you keep on refreshing sa iyong isip yung galit na nangyari 10 years ago. Baka kaya hindi ka gumagaling. Kasi sabi ng Panginoon, magpatawad ka, pero aayaw mo naman. O baka sabi ng Panginoon, ay huwag ka nang manood ng mga pornographic materials sa internet. Iwasan mo na yan para hindi ka magkasala sa iyong asawa at huwag kang mangalunya. Lalo mo namang ini-intensify, hindi ka talaga gagaling because you are not following the mandate of Jesus, the mandate of our Lord. Isang bagay na magandang pagnilayan. Bakit ba hindi ako gumagaling? Is it because God does not want me to be healed? Or is it because hindi ako gumaling dahil hindi ko sinusunod ang payo ng Panginoon? Ikalawa, para naman dun sa pinagaling na, kumusta naman ang inyong buhay ngayon? Nakabalik na ba kayo sa Panginoon? Nakapagpuri at nakapagpasalamat? Baka naman matapos ninyong gumaling, makuha ninyo ang inyong gusto, nakalimutan na ang Panginoon. Noong humihingi pa ng biyaya ng pagpapagaling, ay anong bait? Araw-araw ay nagsisimba, araw-araw ay nagdadasal. Nung makamta na, yan, nawala na, bumalik na uli sa dating buhay. Kung minsan mga kapatid, ganyan tayo. No? Madali tayong makalimot. Tapos pag tayo ay nasargaw ng problema na naman, saka na naman ulit natin maalaala ang Diyos. Araw-araw, ang paanyaya sa atin ay sundin ang kalooban ng Diyos para tayo ay gumaling sa ating pagiging palalo, para tayo ay gumaling sa mga karamdaman nating panloob at panlabas. At hindi lamang yun, matapos nating kamtin ang biyayang ating hinihiling, inaanyayahan tayong laging magpasalamat at magpuri sa Diyos sapagkat yun ay marapat lamang para sa Kanya. Ngayong umagang ito, dyan tayo dinadala ng mabuting balita. Sana sa ating paghiling sa Diyos, wag lamang nating hilingin tayo ay pagalingin sa ating karamdaman. Hilingin din natin na araw-araw maging disposisyon ng ating puso at isip. Ang pasalamatan at purihin siya, whether tinugon niya o hindi, ang ating panalangin dahil yun ay marapat sa Kanya. Para sa Diyos, ang tamang papuri at pasasalamat dahil kung wala ang Diyos, wala tayong ini-enjoy na magandang buhay at maayos na buhay sa mundong ito. Kaya marapat lamang na siya ay papurihan at pasalamatan. Good or bad ang nangyayari sa buhay natin, magandang turuan natin ang ating sarili ng ganyang disposisyon. Dahil deserve ng Panginoon ang papuri at pasasalamat dahil sa lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya. Nawa, sa umagang ito, dasal natin na tayong lahat ay magkaroon ng ganyang disposisyon,
Hindi lamang pagalingin tayo sa ating karamdamang panlabas at panloob. Lalo't higit, pagalingin tayo sa pagiging walang utang na loob natin sa Kanya. Para po sa mamaghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Diyos, nawang di mabilang, tanggapin mo'y yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Mula sa lupa at bunga ng aming mga tinapay nito para kami pagkain. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng Kapoy mo rin ka, Diyos, ang aming sa sanlibutan sa hanggan ng loob na rin mula sa katas sa bukas at bunga ng aming pamaanak nito para maging inumin, nagbibigay ng iyong Espiritu. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napapuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo,
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Kasi kapag papatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert Garcera na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinnisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Pagpatawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesuscristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayon po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitikib ng iyong kadakilaan upang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin, palagian sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng sobrang may mga pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Buong buwan po nating ipagdarasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ikatlo, bahagi din ng ating pamimintuho kay Padre Pio at pagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga namayapang mahal sa buhay. May mga available pong rose candles sa paligid ng simbahan na maaari nating sindihan sa may Chapel of Reconciliation bilang tanglaw sa ating mga mahal na pumanaw. Ikaapat, bilang pagtugon sa patuloy na pagdami ng mga bumibisita sa pambansang dambana, simula po ngayong Disyembre ay magkakaroon tayo ng karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado. Ang mga bagong oras ng misa po ay makikita po ninyo sa ating screen. Gayun din, ninanais po nating limitahan ang bilang ng live stream ng mga misa at madagdagan ng karagdagang live stream para sa Angelus at Rosary tuwing 12 ng tanghali at Divine Mercy Chaplet naman tuwing 3 ng hapon. Mangyaring magabayan po kayo ng pagbabago ng ating schedule
ad experimentum simula ngayong Disyembre. Ikalima, halina't makaisa sa isang gabing pagbibigay himig sa pag-asa. Inaanyayahan po kayong lahat na dumalo at suportahan ang ating dinner concert for a cause sa December 10 dito sa Divine Mercy Sanctuary ng Pambansang Dambana. Sa halagang 2,500 pesos na ticket, mararanasan ninyo ang isang dinner buffet at full concert mula kay Mitoy Yonting at ng kanyang banda, kasamang iba't ibang natatanging mga awit at kaparian ng Archdiocese of Lipa. Huwag nang magdalawang isip pa, bilhin na ang iyong ticket concert sa ating opisina at maging bahagi nito ng natatanging okasyon para sa isang misyon. Ika-6, bilang bahagi pa rin ng fundraising project sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero, tayo po ay inaanyayahang suportahan ng ating Kapio merchandise. May mga available pong t-shirts sa store outlets sa loob ng shrine. Sa maliit na halaga, siguradong kayo makakatulong na. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibus mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Tayo at ibayan, kanyang pagkalingat habang isang